Ang may-ari ng isang restaurant na ngayon ay sarado na dahil sa pagkabangkarote ay nag-aalok ng kanlungan sa isang walang tirahan na lalaki at sa kanyang batang anak na babae sa loob ng kanyang mga pader habang hinihintay ang isang mamimili. Ngunit isang araw, nang pumasok siya nang hindi nagpapahayag ng kanyang pagdating, siya ay nagulat sa kanyang nasaksihan na ginagawa ng lalaki. Si Simon ay nakaupo sa gilid ng bangketa, naghihintay na matapos ang eskwela ng kanyang anak. Pinili niya ang isang kalye sa gilid na nakatago sa paningin upang iwasan ang pangunahing pasukan kung saan karaniwang nagtitipon ang mga magulang. Alam niya na kung sasali siya sa kanila, siya ay sasalubungin ng mga mapanghusgang tingin. Hindi nila nakikita ang pinagdadaanan ko, naisip niya. Kung alam lang nila ang haba ng nilalakbay ko para muling itayo ang aming buhay, baka hindi nila ako titingnan ng ganoon. Si Simon ay nawala sa pag-iisip, pinagninilayan ng kanyang mga pakikibaka. Baka kailangan kong magsumikap pa, maghanap pa ng mas malayo. Baka mayroon pa akong hindi nasusubukan. Pagmumuni-muni niya, dapat may solusyon, talagang dapat mayroon. Bigla siyang naputol sa kanyang mga pag-iisip ng isang masigla at masayahing boses. Tay, andito na ako. Hindi mo aakalain kung gaano karami ang natutunan ko ngayon. Ito ay si Jennifer. Tumatakbo patungo sa kanya na may malaking, masayang ngiti. Ang dami kong natutunan ng mga bagong bagay. Sabi pa ng guru ko matalino daw ako. Masigla niyang ikinuwento, umaapaw ang kanyang mga salita sa enerhiya. Tumayo si Simon, nagliwanag ang mukha sa kanyang kasiglahan. Kwento mo lahat, mahal, pero mag-usap tayo habang naglalakad o malalampasan natin ang oras ng tanghalian, sabi niya. Kinukuha ang backpack niya habang sila ay naglakad pababa ng bangketa. Maingat na nakinig si Simon habang buong sigla niyang ikinuwento ni Jennifer ang kanyang araw. Ang kanilang pag-uusap ay dumaloy habang sila ay papalapit sa restaurant ni Ricardo Oliver. Dumaan sila sa eskinita sa tabi ng restaurant. Isang lugar na madalas nilang pinupuntahan sa mga nakaraang linggo. Ang lugar na ito ay naging kanlungan nila sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na mga pagsubok. Si Ricardo, isang lalaki sa kanyang kalagitnaang taon na karaniwan ay may striktong anyo, ay kasing galante kung paano siya nakakatakot. Sa kabila ng kanyang seryosong itsura, ang kanyang kabaitan ay walang hangganang naipapalawak sa mga nangangailangan. Tulad ng dati, isang maliit na grupo ng mga taong walang tirahan ang naghihintay sa eskinita para sa kanilang araw-araw na pagkain. Ang presensya ni Simon at Jennifer ay naging pamilyar na at ang ilan ay bumati sa kanila pagdating nila. Nang marating nila ang pinto ng imbakan kung saan inayos ni Ricardo ang malalaking lalagyan na puno ng kumukulong pagkain, ang bango ay kumalat sa hangin. Hoy Simon, Jennifer, kumusta? Sakto ang dating nyo, kakapuno ko lang ulit ng mga palayok, bati sa kanila ni Ricardo. Mabuti kami, salamat sa iyo G. Ricardo, hindi mo alam kung gaano kahalaga ito para sa amin. Hindi ko alam kung saan pa ako lalapit para sa kapakanan ng aking anak, tugon ni Simon. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Walang anuman, Simon. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin sa bawat oras. Ito'y dapat ginagawa ng bawat lugar, bagamat marami ang mas pinipiling itapon kaysa magbigay. Gayunpaman, may kaunting kakaiba ako ngayon. Sana magustuhan ninyo, kung hindi, sisisihin ko ang aking anak na babae, biro ni Ricardo, habang pinupuno ang isang lalagyan ng pagkain. Sinabi ni Simon at Jennifer ang kanilang pasasalamat, kinuha ang puno na lalagyan at nagtungo sa eskinita para tamasahin ang kanilang pagkain. Masayang nagpatuloy si Jennifer sa pagkukwento habang sila ay kumakain, ninanamnam ang pagkain sa tahimik na katahimikan. Nang malapit na silang matapos kumain, sumali si Ricardo sa kanila. Umupo sa tabi ni Simon. Bilang malapit na magkaibigan, madalas sumama si Ricardo para magbahagi ng mga kaswal na pag-uusap sa kanila. Subalit iba ang pakiramdam ngayon, mukhang pagod at balisa si Ricardo.
Maayos ka lang ba, Ricardo? Mukha kang nag-aalala. May problema ba sa restaurant o baka sa iyong anak? Nag-aalalang tanong ni Simon. Matapos mag-atubili ng saglit, sa wakas ay nagbukas si Ricardo. Simon, lumala ang mga bagay-bagay. Pinansyal, mahirap talaga. Kumukonti ang mga customer, lalo na nitong nakaraang mga buwan, at tumataas ang mga utang. Kung magpapatuloy ito, baka wala akong ibang pagpipilian kundi isara at ibenta ang restaurant. Nanginginig ang boses niya sa pagitan ng pagdesperado at pagkabalisa. Nanahimik si Simon, pinoproseso ang mga salitang binitawan ni Ricardo. Hindi lamang lugar na nagbibigay ng pagkain ang restaurant para sa kanya at kay Jennifer. Ito ay simbolo ng pag-asa, isang tanda na mayroon pa ring kabaitan at komunidad. Walang paraan para mailigtas ito. May maaari pa ba tayong subukan? Hindi ito maaaring magtapos ng ganito lamang pagkatapos ng lahat ng taong ito, iginiit niya. Bumagsak ang mga balikat ni Ricardo na para bang sumusuko. Hindi ko alam, Simon. Sinubukan ko na ang iba't ibang estratehiya, mga promosyon, diskwento, ngunit wala pa ring nadagdag na mga customer. Sa kalagayan ng ekonomiya, kakaunti ang mga taong kumakain sa labas. Ricardo, nandyan ka para sa amin noong kailangan namin. Dapat may paraan para makabawi kami. Mag-iisip kami ng paraan, pangako ko. Baka may bago tayong ideyang makakatulong para maakit ang pansin sa restaurant. Baka may hindi mo pa nasusubukan. Bagamat wala siyang tiyak na plano, puno ng determinasyon ang boses ni Simon. Kinikilala niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit tumatanggi siyang sumuko dito. Bahagyang ngumiti si Ricardo na antig sa alok ng tulong. Salamat, Simon. Ang iyong kahandaang sumuporta sa akin kahit na may sarili kang mga pagsubok ay higit pa sa iyong nalalaman. Hindi ko alam kung ano ang iyong magagawa para makatulong, ngunit sana makahanap ka ng paraan sa iyong mga sariling hamon. Ricardo, lubos kong nauunawaan kung ano ang pakiramdam na mawalan ng lahat ng sabay-sabay. Ito'y damdaming hindi ko nais iparanas kaninuman. Ipinahayag ng mukha ni Simon ang kalungkutan at malalim na empatiya para sa paghihirap ni Ricardo. Naantig ni Ricardo ang kanyang tugon. Hinihimok siya na magbahagi pa tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi mo talaga nasabi sa akin kung paano ka napunta sa posisyong ito. Ano ba talaga ang nangyari? Mahinahong tanong ni Ricardo. Napabuntong hininga si Simon, ang kanyang mga mata ay nalalambungan ng mga alaala. Dati akong nagtatrabaho sa advertising, isang larangan na aking pinapahalagahan kung saan nagsasanib ang pagkamalikhain at estratehiya. Mahusay ako dito ngunit hindi nakayanan ng kumpanya ang pagbaba ng ekonomiya. Nagsimulang umalis ang mga kliyente. Naputol ang kanyang salita, naalala kung paano isa-isa nagsarado ang mga pinto. Ako ay kabilang sa huling natanggal. Umaasa na baka magbago pa ang mga bagay. Ang alaala ng kanyang huling araw sa opisina ay nananatiling buhay. Ang pagkabigla sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan, ang lungkot sa kanilang mga mata. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pababang spiral. Naglaho ang mga paghahanap ng trabaho, naipon ng upa at unti-unting naubos ang ipon. Pagkatapos dumating ang pinakamasama, sila ni Jennifer ay pinalayas. Simon tumigil, ang alaala ay kasing sariwa pa rin ng dati. Isang araw, nasa labas kami ng kalye. Walang trabaho, walang tahanan at walang malinaw na paraan para protektahan ang aking anak na babae. Nakakabigla ang lahat. Ang kanyang tingin ay lumayo, tila bumabalik sa mga madidilim na araw na iyon. Tahimik na nakikinig si Ricardo, sinasalo ang bawat salita. Ang kwento ni Simon ay isang malinaw na paalala kung gaano kabilis maaaring magbago ang takbo ng buhay. Simon,
Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng iyong pinagdaanan. Ang iyong katatagan at determinasyon kahit na nasa gitna ng matinding mga pagsubok ay tunay na nakapagbibigay inspirasyon. Umaasa ako sa positibong pagbabago para sa ating pareho, tulad ng pag-asa ko para sa aking sarili. Lalabanan natin ang mga pagsubok na ito ng may malaking katapangan. Ang sambit ni Ricardo ng may sinseridad at paghanga. Nagbigay si Simon ng isang nagpapasalamat ng ngiti. Pinahahalagahan ko yon, Ricardo. Ang iyong suporta ay malaki na ang naidulot sa amin. Bagamat limitado ang aking magagawa, makatitiyak ka na nandito ako para sa anumang kailangan mo. Hindi nagtagal, nagpaalam sina Simon at Jennifer kay Ricardo at nagpatuloy patungo sa kanilang pansamantalang tirahan. Ang ruta patungo sa kanilang mapagkumbabang tahanan ay nagtapos sa isang tent na itinayo sa ilalim ng overhang ng isang inabandonang gusali na sa kabila ng kalagayan nito ay nagbigay ng kaunting kanlungan mula sa mga elemento. Ang gate ng gusali ay palaging bukas, nakakatanggap, ngunit iniiwasan ni Simon ang hindi nasasalitang mga hangganan na itinakda ng maaaring presensya ng isang wala doon na may-ari, hindi kailanman pumapasok sa loob, kundi nananatili sa loob ng mga hangganan ng maliit na nasisilungang bakuran. Nagtatapos ang araw ng walang isa pang pagkain. Habang lumalalim ang gabi, nagkukumpulan sina Simon at Jennifer sa tent para matulog. Ang tanging mga tunog ay ang kanilang mahinang paghinga at ang paminsan-minsang ingay ng malayong lungsod. Tinitingnan ni Simon ang kisame ng tent, malalim ang pag-iisip. Kailangan may paraan para makalabas kami dito. Magkakaroon ng solusyon, sigurado ako. Naisip niya, patuloy ang paggawa ng mga plano sa kanyang isip. Si Jennifer na mahimbing na natutulog ay mahinang huminga sa tabi niya. Siya ang tanging motibasyon ni Simon upang magpatuloy. Siya ang lahat sa akin at ako ang lahat sa kanya. Para sa kanya kailangan kong magpatuloy. Sa pag-iisip na iyon, siya ay nakatulog. Bahagi ng gabi ay tahimik at payapa. Gayunpaman, ang katahimikan ng maagang umaga ay biglang nasira ng malakas at may awtoridad na boses na nagpagising sa mag-ama sa loob ng tent. Kayong dalawa, lumabas na kayo ngayon. Gumalaw kayo o kailangan kong gibain itong tent. Nakikinig ba kayo? Ang awtoridad na tono ay biglang nagpagising sa kanila. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Si Jennifer na natutulog at naguguluhan sa biglaang pagising ay tumingin sa kanyang ama ng may pag-aalala at kalituhan. Dad, ano ang nangyayari? Bakit sila sumisigaw sa atin? Bulong niya. Nanginginig ang boses. Si Simon na nagsisikap manatiling kalmado para sa kanyang malinaw na takot na anak na babae ay sumagot ng mahina, matatag na tono. Manatili ka lang, Jennifer. Ako ang bahala. Huwag kang lumabas ng tent. Ang utos niya. Sinusubukang ipahayag ang kumpiyansa na hindi niya nadarama. Lumabas mula sa tent, hinarap ni Simon ang mahigpit na figura ng isang pulis na nakatayo sa tabi ng isang patrol car na nakaparada malapit. Ang pula at asul na ilaw nito ay nagbibigay ng matinding kontraste sa dilim. Ang opisyal na mukhang seryoso agad na nagsabi, nasa illegal ka sa pag-aaring ito at base sa kalagayan ng gate, mukhang pumasok ka rin ng puwersa. Ang akusasyon ay mabigat at dali-daling nilinaw ni Simon ang kanilang sitwasyon. Opisyal, hindi kami nang himasok. Ang gate ay hindi kailaman nakalock at walang tao sa lugar. Nagsisilong lang kami rito, paliwanag ni Simon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali, ngunit hindi pinakinggan ang kanyang pakiusap. Pinutol ng opisyal ang kanyang paliwanag. Hindi mahalaga yan. Hindi ka maaring manatili rito. Kahit ito ay abandonado o hindi, pribadong ari-arian pa rin ito. Kung hindi ka agad lilisan, kailangan kitang arestuhin at kunin ang iyong anak na babae. Banta niya.
Ang pagkaunawa sa bigat ng sitwasyon at ang takot na mawala ang kanyang anak ay nagdulot ng matinding pangamba kay Simon. Sa pag-aatubili, sumilip si Simon sa loob ng tent at sinabihan si Jennifer, "Kailangan na nating umalis ngayon. Kunin mo ang iyong backpack. Maghahanap tayo ng ibang matutuluyan, okay?" Nanginginig ang kanyang boses habang itinatago ang kanyang takot. Iniwan nila ang kanilang pansamantalang kanlungan, lumampas sa patrol car at nadama ni Simon ang matatalim na titig ng opisyal sa kanyang likuran, pinipigilan ang pagnanais na tumakas. Habang sila ay lumalakad sa dilim, pinigilan ni Simon ang mga luha, ramdam ang paghigpit ng kapit ni Jennifer sa kanyang kamay, nakikiramdam sa kanyang pagkabalisa. Nakatingin sa kanyang anak na babae, nakita ni Simon ang kakaibang katatagan sa mukha ng bata. "Ayos lang yan, Dad. Hindi ka naman sinaktan ng mga masasamang tao kaya magiging maayos din," sabi niya. Ang katiyakan nito ay nagpapaliit sa puso ni Simon. Hinangad niyang yakapin ang kanyang optimismo, humugot ng lakas na nakikita niya sa kanya. Ngunit ang hindi alam sa kanilang kinabukasan ay mabigat na nakaamba. "Kailangan kong manatiling matatag para sa aming dalawa," ang pasya ni Simon habang sila ay lumalayo pa sa kanilang tanging kanlungan. "Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan sa harap niya kahit gaano ko kailangan. Kailangan kong maging matibay." Patuloy ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng malawak na kalangitan ng gabi at sa wakas ay narating nila ang isang parke, isang tahimik na lugar kung saan sila ay pansamantalang makakapagpahinga. Halata ang pagkapagod ni Jennifer habang siya ay nakikipaglaban sa bawat hakbang laban sa pagod. Nakakita si Simon ng isang liblib na bangko at napagpasyahan niyang ito ay angkop na lugar para magpahinga. Maingat niyang inilagay si Jennifer sa kanyang kandungan, nagbibigay ng kaunting ginhawa na kaya niya sa gitna ng kanilang hindi tiyak na kalagayan. Bago muling nakatulog, mahina ang bulong ni Jennifer. "Dad, gutom na ako. Wala bang makakain hanggang umaga? Ayoko talaga ng pagkain sa eskwela." Ang mga diretso niyang salita ay malalim na tumama kay Simon. Ang kawalan ng kakayahan laban sa pangunahing pangangailangan ng kanyang anak na babae ay tumusok sa kanya. "Paano kita mapoprotektahan sa mundo kung hindi ko man lang masiguro na may makakain ka?" Bulay-bulay niya, ang matinding sakit ng katotohanan ito ay labis na bumagabag sa kanya. Pinigil ang mga luha, hinaplos ni Simon ang buhok ni Jennifer, nag-aalok ng anumang aliw na kaya niya. "Naiintindihan kita, mahal, naiintindihan ko, pero subukan mong kumain ng kahit ano sa oras ng recess bukas. Konting tiis na lang, okay? Malapit na ang liwanag," sabi niya. Si Jennifer, ang mga mata ay puno ng pagod at gutom, ay tumingin sa kanyang ama at nagpakita ng mahinang ngiti. "Okay, Dad, mahal na mahal kita at sisiguraduhin kong kumuha ng ilang cookies para sa'yo." Pangako niya, muling nakatulog. Habang pinapahid ni Simon ang kanyang tahimik na mga luha, ang bigat ng kanyang mga perceived na pagkabigo bilang ama ay malalim na pumasan sa kanya. Gaano pa katagal kailangan niyang tiisin ang buhay na ito? Bulay-bulay niya, ang kaluluwa niya ay nasasaktan sa sakit na halo-halong walang hanggang pagmamahal para kay Jennifer. Tumingala siya sa kalangitan, hinahanap ang mga bituin para sa isang kislap ng pag-asa, isang senyales na maaaring magbago ang kanilang kapalaran. "Pakiusap, bigyan mo ako ng kapangyarihan na baguhin ang aming tadhana. Handa akong gawin ng lahat. Ipakita mo lang sa akin ang pagkakataon." Bulong niya sa kosmos, isang tahimik na dalangin ng isang ama para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang anak. Sa pagsikat ng araw, ang pamilyar na rutina ay muling nagpatuloy. Ang pagsama kay Jennifer sa eskwela ay nagbigay kay Simon ng semblance ng regularidad at layunin sa gitna ng kaguluhan ng kanilang buhay.
Ang oras ay tila bumabagal. Ang bawat pagtik ng segundo ay paalala ng mga kawalang katiyakan na nagbabadya. Habang lumalabas ang eskwela, nakatayo si Simon sa kanyang karaniwang lugar para sunduin si Jennifer. Ang kanyang pagkabalisa ay nakatago sa likod ng kalmadong harapan. Ang kanilang paglalakad ay nagtulak sa kanila patungo sa Ricardo's restaurant, ngunit ngayon, isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanila, ang isang for sale sign na pako sa harapan ng restaurant. Ang pighati ay bumalot sa puso ni Simon habang pinoproseso niya ang potensyal na mga implikasyon. Hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Mahalaga ang suporta ni Ricardo para sa pagkain ni Jennifer. Kailangan kong gumawa ng paraan. Siya ay nagpasya. Determinasyon ang nagpatibay sa kanya laban sa pagkabigla. Sa eskinita, habang hinihintay nila ang kanilang araw-araw na pagkain, ang pag-aalala ni Simon ay nagtulak sa kanya na harapin si Ricardo tungkol sa nakakabahalang palatandaan. Ricardo, bakit may senyas? Hindi ka naman sumusuko lang. Siya ay nagpumilit, naghahanap ng pag-unawa. Ang ekspresyon ni Ricardo ay sumasalamin ng halo ng pagkatalo at lungkot. Wala akong ibang pagpipilian, Simon. Ang mga problemang pinansyal ng restaurant ay wala na akong ibang pagpipilian kundi ibenta. Paumanhin sa epekto nito sa iyo at sa iba. Tiniyak kong magpapatuloy ang mga pagkain hanggang sa katapusan ng linggo. Aalis ako ng bayan sandali at ang aking anak na babae ang mamamahala sa mga bagay sa aking pagkawala. Kasama na ang pag-aalaga sa iyo, paliwanag niya ng may pagsuko. Habang nakikipagbuno si Simon sa isang alon ng emosyon, takot para sa seguridad ng pagkain nila ni Jennifer, pag-aalala para kay Ricardo at sa kanyang negosyo, ang malungkot na mga prospect ay tila nag-uudyok sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa gitna ng lumalapit na dilim ng kanyang mga alalahanin, isang ideya ang sumiklab na pinailawan ng kanyang nakaraang kaalaman sa advertising. Isang kasanayan mula sa kanyang dating buhay na ngayon ay nakikita bilang isang posibleng linya ng buhay. Maaari kong gamitin ang aking kaalaman sa advertising. Iyon ang maaari kong ambag. Napagtanto niya ang pagsabog ng layunin ay nagtaboy sa kanyang mga takot. Humarap si Simon kay Ricardo nang may bagong katatagan at iminungkahi niya ang kanyang plano. Ricardo, may potensyal akong solusyon. Bigyan mo ako ng linggong ito para gamitin ang aking kadalubhasaan sa advertising upang maakit ang higit pang mga parokyano sa restaurant. Bilang kapalit, payagan mo ang aking anak na babae at ako na manatili sa storage room, isang ligtas na lugar para matulog kami sa gabi. Ang kanyang panukala na may halo ng pag-asa at pagmamadali ay walang iniwang pagdududa tungkol sa kanyang pangako. Napuno ng damdamin si Simon, paginhawa na may halong pangamba nang pumayag si Ricardo. Ngayon, may malaking responsibilidad siya na sagipin ang restaurant at tiyakin ang kanlungan para kay Jennifer. Salamat, Ricardo. Nakatuon ako sa pagpapatunay na gagana ito. Hindi mo pagsisisihan ito. Tinitiyak ko sa iyo. Makalipas ang ilang oras ng araw na iyon, bumalik sila sa restaurant habang papalubog ang araw. Napansin nila na nakabukas ang pinto ng storeroom. Sumilip sila sa loob at nakita nila ang isang batang babae na inaayos ang isang kutsyon sa gitna ng ilang kahon. Ang kanyang mga kilos ay simple ngunit makabuluhan. Magandang gabi, bati ni Simon. Ang kanyang boses ay may mahinang alingaw-ngaw. Sana hindi ako nakakaabala. Ikaw ba ang anak na babae ni Ricardo? Tama ba? Ang babae na sa unay nagulat ay agad namang ngumiti ng mainit. Ikaw si Simon, tugon niya, lumalapit ng may pagkakaibigan. Ako si Evelyn at kasama mo si Jennifer, ang cute niya. Ang kanyang tono ay nakakainganyo habang yumuko siya para batiin si Jennifer na nakatingin ng may interes. Pinapasok ni Evelyn sila
Pakiusap, maging komportable kayo. Naghanda ako ng mainit na sopas. Naisip kong baka gutom kayo. Sandali lang, kukunin ko ito para sa inyo. Mabilis siyang umalis at bumalik agad. Inihanda sila ng mga mangkok ng sopas habang nakaupo sila sa mga pansamantalang upuan sa storeroom. Taus-pusong tinanggap ni Simon at Jennifer ang pagkain. Tinatamasat ang mayamang amoy ng sopas. May kuryosidad tungkol kay Ricardo. Nagtanong si Simon, "Ang iyong ama, dapat ay bumiyahe siya. Umalis na ba siya ngayon? Inaasahan ko pa siyang narito." "Umalis siya kanina," kumpirma ni Evelyn, "ngunit iniwan niya akong handang-handa. Alam kong pinagkakatiwalaan niya ako na pamahalaan ang mga bagay na nagpapalakas ng aking kumpiyansa. Mukhang matalino at mabait ka tulad niya. Naniniwala akong magiging maayos ka rito." Ngumiti si Simon na ginantihan naman ni Evelyn ng mahiyain. "Pala, ang sarap ng sopas na ito. Mukhang namana mo ang ilan sa talento sa pagluluto ng iyong ama. Gusto mo ba ang pagluluto?" Tumango si Evelyn. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa simbuyo. "Oh, mahal ko ang pagluluto, itong paraan ng aking pagpapahayag. Ngunit ang tunay kong hilig ay musika. Nangangarap akong gumawa ng karera sa musika. Ang pagluluto ay nagpapalusog sa kaluluwa, ngunit ang musika, ito ay umaabot sa puso." Maingat na nakikinig si Simon, humanga sa sigasig ni Evelyn sa musika. Talaga nga namang may espesyal na kapangyarihan ito, hindi ba? Na kumonekta sa atin sa mas malalaking, hindi masasalitang bahagi ng ating karanasan. Ako rin, naaakit ako dito. Marunong din akong tumugtog ng ilang instrumento, piano, gitara at kaunting biolin. Alam mo ba yon? Ibinahagi niya. Si Jennifer, bagaman karaniwang reserved, ay nakisali sa pag-uusap sa pamamagitan ng kanyang nagpapahayag na mga mata na lumilipat sa pagitan ni Simon at Evelyn. Hindi siya sanay makita ang kanyang ama na ganito ka-animated at kasali sa isang diskusyon. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng isang tunay ng ngiti na halos bago sa kanya. Ang bagong ekspresyon ng kaligayahan ay isang malinaw na kaibahan sa karaniwang mga pasanin na nagpapadilim sa kanyang anyo. Habang nagpapalitan ng mga ideya sina Simon at Evelyn ng maayos, hinihintay ni Jennifer ang kanyang sandali upang mag-ambag. Nang may maikling katahimikan, siya ay nakisali sa tapat at matamis na paraan na natatangi sa mga bata. "Daddy, hindi ba't magiging magaling na mami si Evelyn?" Namula si Simon sa hindi inaasahang komento ng kanyang anak at naghanap siya ng tamang salita. Ang kanyang tawa ay may halong kaba. "Oh, Jennifer, Evelyn, talagang pasensya na. Nakakatuwa talaga ang mga bata, hindi ba?" Nais niyang sabihin, ang kanyang boses ay puno ng parehong pagkapahiya at aliw. Gayunpaman, si Evelyn ay tumugon ng may pamumula at mapagbigay na tawa. Pinahahalagahan ang kamusmusan ng pangungusap. "Ayos lang, Simon. Talagang kaibig-ibig siya. Naiintindihan ko dahil sa pinagdadaanan ninyong dalawa. Natural lang na mamiss niya ang pagkakaroon ng ina sa paligid." Tugon ni Evelyn na may empatiya at magaan na tono. Hindi nito pinahina ang mood, sa halip ito ay nagdala ng mas personal na ugnayan sa kanilang pakikipag-ugnayan. Nagpatuloy ang mainit na pag-uusap hanggang sa oras na para umalis si Evelyn. Sa magiliw na paalam, lumabas siya, iniwan sina Simon at Jennifer na mag-isa sa tahimik na storeroom. Nang makaayos na sa kutso na ngayon ay nagsisilbi ring kama nila, ang katahimikan ng storeroom ay bumalot sa kanila, isang nakakaaliw na katahimikan pagkatapos ng masiglang pagbisita. Habang sila ay nahihiga, si Simon ay ngumingiti pa rin mula sa mga palitan ng gabing iyon. Ngunit bago sila tuluyang nakatulog, bumasag si Jennifer sa katahimikan. "Dad, napansin ko kung paano ka tumingin kay Evelyn. Gusto mo siya? Tama. Hindi mo ako maluloko. Mayroon kang nakakatuwang ngiti."
Nabigla sa kanyang diretsahang obserbasyon, natawa si Simon. Oras na ng pagtulog ngayon, wala nang kwentuhan. Pareho tayong pagod, tugon niya, bagaman naantig sa kanyang kapansin-pansin. Tumawa si Jennifer at idinagdag, gusto ka rin niya, nakita ko, mayroon din siyang nakakatuwang ngiti. Ang kanyang tiwala at walang muwang na pahayag ay nag-iwan kay Simon na nakangiti sa dilim, pinagmamasdan habang unti-unti siyang nakatulog ng may masayang ngiti. Iniwan siyang nag-iisip sa kanyang mga reflektibong saloobin. Pinagnilay-nilayan ni Simon ang posibilidad ng pag-aangkin ni Jennifer. May katotohanan ba dito? May nararamdaman ba si Evelyn para sa kanya o bunga lamang ito ng malikot na imahinasyon ng isang bata? Parang malabo ang ganitong senaryo. Bagamat may damdamin siya para kay Evelyn, ang realidad ng kanilang sitwasyon ay nagpapahiwatig na tila hindi maabot ang pagkakaroon ng ganting damdamin. Sa pagkaubos ng kanyang isip sa mga pagmumuni-muni, nilamon ng pagod si Simon at siya'y nakatulog. Kinabukasan si Evelyn na laging puno ng enerhiya ay naghanda ng almusal para kina Simon at Jennifer na may antas ng pag-aalaga na higit sa inaasahan. Habang ninanamnam nila ang almusal na puno ng puso, nagtanong si Evelyn tungkol sa mga plano ni Simon para sa diner. May mga estratehiya ka ba para mapalago ang diner? Nabanggit ng aking ama na magaling ka sa marketing at baka may mga makabagong ideya ka, tanong niya na may sinserong interes at pag-asa. Si Simon habang kumakagat sa kanyang toast ay sumagot, nag-iisip pa ako pero una gusto kong maramdaman muna ang lugar. Mahalaga ang pag-unawa sa diwa ng iyong marketing para makabuo ng isang tunay na kaakit-akit na bagay. Kinilala ni Evelyn ang pangangailangan ni Simon para sa konsentrasyon at pagkamalikhain at iminungkahin niyang ihatid si Jennifer sa paaralan. Isasama ko si Jennifer para magkaroon ka ng mas maraming oras sa pagpaplano, alok niya. Isang kilos na sumasagisag sa suporta at tiwala sa kakayahan ni Simon. Malugod itong tinanggap ni Simon na nagpapasalamat sa kanyang suportang paninindigan. Magiging kahanga-hanga iyan. Salamat Evelyn. Ang iyong suporta at ang tiwala ng iyong ama sa akin ay tiyak na magbubunga, kanyang nasambit, na nakalulugod sa kaalaman na nasa mabuting kamay si Jennifer. Pagkaalis ng mga babae, lumabas si Simon mula sa bodega patungo sa kusina at saka sa pangunahing kainan na sinalubong ng walang lamang mga mesa at katahimikan. Gayunpaman, nakita niya ang katahimikan bilang isang canvas na puno ng mga posibilidad. Habang sinisiyasat ang lugar, natuon ang kanyang tingin sa isang chalkboard easel malapit sa entrada. Nagsimulang mag-usbong ang isang ideya. Pagbalik ni Evelyn, natagpuan niya si Simon na umaapaw sa sigla, handa nang ibahagi ang kanyang ideya. Nakaupo sa gitna ng mga kahon sa lugar ng imbakan, iminungkahi niya, paano kung baguhin natin ang karatula sa entrada para magtampok ng isang natatanging bagay, isang bagay na mag-uudyok sa mga nagdaraan upang tuklasin kung ano ang nasa loob. Halata ang kanyang kasabikan habang inilalahad ang mga potensyal na estratehiya tulad ng pagtatampok ng espesyal na mga item sa menu, promosyon o gabi ng kaganapan na maaaring regular na mag-rotate upang magpalitaw ng interes at pag-asa. Maliwanag ang kanyang kasanayan sa marketing sa kanyang panukala. Makinig ng mabuti si Evelyn, ang kanyang ekspresyon ay halo ng excitement at pag-aalinlangan. Nagustuhan ko ang konsepto, Simon. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang kasalukuyang pinansyal na mga paghihigpit ng diner. Kailangan natin ng isang diskarte na parehong simple at epektibo, babala niya. Ang kanyang tono ay halo ng optimismo at praktikalidad. Naunawaan ni Simon ang mga alalahanin ni Evelyn, ngunit nanatili siyang mapag-isip. Ang kanyang isip
ay naglalakbay sa maraming ideya hanggang sa may isang lumutang. Paano kung magdagdag tayo ng elemento ng laro? Pwede mag-order ang mga customer ng isang random na ulam at subukang hulaan ang pangalan nito bago tikman. Kung tama sila, libre ang kanilang pagkain at inumin. Nabago ang paunang pag-aalinlangan ni Evelyn sa excitement habang tinamaan siya ng simpleng bagong ideya. Napakatalino si Mon. Ito ay isang abot-kayang ngunit nakakaingganyong paraan para maakit ang mga tao at lumikha ng mga memorable na karanasan, sabi niya, na malinaw na humanga sa kanyang pagkamalikhain. Sa isang sandali ng kasiglahan, niyakap niya si Simon na nag-iwan sa kanya ng sandaling natulala ngunit malinaw na natuwa, namumula-mula sa hindi inaasahang pagmamahal. Matapos ang maikling, nagbabahaging ngiti na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon, muling itinuon ni Simon ang usapan. Simulan natin ang pagpaplano. Maaari tayong mag-brainstorm pa ng mga laro o themed nights upang panatilihing sariwa ang mga bagay at bigyan ang mga tao ng dahilan para bumalik. Hinihikayat ni Simon ang pagmamaneho, tumango ng masigasig si Evelyn. Talagang simulan natin ang pagkilos ng ating mga ideya. May ilang cost-effective na konsepto ako na maaaring gumana, iminungkahi niya habang sila'y nagpapalitan ng higit pang mga ideya. Isang alon ng optimismo ang bumuhos sa kanila. Nang may malinaw na plano at tumataas na excitement, lumapit si Evelyn sa chalkboard na may layunin, isinulat sa isang nakaaanyayang script. Hulaan ang iyong pagkain at kumain ng libre kung tama ka. Ang paglalagay ng karatula sa harapan ay naramdaman tulad ng isang kapanapanabik na panganib na nagpapalitaw ng parehong nerbiyos at pag-asa para sa isang muling pagbuhay na hinimok ng kanilang pagkamalikhain at pakikisalamuha sa komunidad. Habang binuksan ng mga pinto, abala si Evelyn sa kusina upang maibsan ang kanyang mga nerbiyos, masipag na naglilinis. Ang mga pagdududa ay nag-uudyok sa kanya. Sapat na ba itong kaakit-akit? Maaari bang gumana ito? Sinikap niyang manatiling may pag-asa sa gitna ng kanyang pagkabalisa. Ang tunog ng doorbell ay pumutol sa tensyonadong katahimikan na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang customer. Tumalon ang puso ni Evelyn. Mabilis siyang lumapit upang batiin ang mausisang bisita. Curious ako sa laro na nabanggit sa iyong sign. Totoo bang libre ang pagkain kung tama ang hula ko? Tanong ng customer. Ang tono ay parehong mausisa at may pag-aalinlangan. Sa halos hindi mapigilang sigasig, ipinaliwanag ni Evelyn, "Oh, eksakto! Mag-order ka ng isang pagkain ng random at bago mo tikman, subukan mong hulaan kung ano ito. Kung tama ka, libre na ang pagkain at inumin." Amused at handa na harapin ang hamon, sumagot ang customer, "Mukhang masaya, susubukan ko. Sorpresahin mo ako ng isang ulam, please." Habang siya'y nakaupo, naramdaman ni Evelyn ang isang kislap ng pag-asa. Ang kanilang makabagong diskarte ay maaaring ang kinakailangang pagbabago. Nagtungo si Evelyn sa kusina, halos hindi makapaniwala sa kanyang swerte, at agad na sinimulan ang unang pagkain ng araw. Habang pinipili niya ang kanyang mga sangkap, isang bugso ng sigla ang bumuhos sa kanya. Baka magtagumpay ito, naisip niya, habang pinapayagan ang kanyang sarili na ngumiti ng may pag-asa. Sa lugar ng imbakan, ang araw ni Simon ay puno ng nerbiyos at excitement, nag-iiba sa pagpapabuti ng kanyang mga plano at paminsan-minsang sumisilip sa pintuan ng kusina, umaasang masilayan si Evelyn. Ang kakulangan ng mga update ay nagpapalala sa kanyang mga alalahanin, nagtulak sa kanya na magduda kung epektibo ba ang kanilang estratehiya. Paano kung walang naakit na interes? Paano kung ito'y isang sakuna? Naisip niya. Hindi ako dapat mag-isip ng negatibo. Kailangan kong manatiling optimistiko.
Magiging maayos din ang lahat. Ang pasensya ay susi. Pinapalakas niya ang loob niya. Sinusubukang iwaksi ang mga negatibong kaisipan at manatiling nakatuon sa posibilidad na si Evelyn ay abala lang masyado para dumalaw sa imbakan. Hinintay niya si Evelyn buong umaga, ngunit habang lumilipas ang oras, kinailangan ni Simon umalis upang sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan. Subalit, pagbalik niya, ang kanyang pagkabalisa ay napalitan ng pagkaintriga nang makita niya si Evelyn abala sa kanyang karaniwang gawain ng paglilingkod ng pagkain sa mga walang tahanan sa eskinita. Pagkakita sa kanila, hindi niya maitago ang kanyang excitement at mabilis niya silang pinapasok. Hindi mo aakalain umepekto ang ating plano. Mas marami tayong naserbisyuhan ngayon kumpara sa karaniwan. Higit mo ang iyong sarili, Simon. Kamangha-mangha ang iyong pagiging malikhain. Nakakahawa ang kanyang sigla, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa tagumpay. Si Simon, na binuhat ng kanyang mga salita, ay napahalakhak ng masaya. Talaga, kamangha-manga iyan. Hindi mo alam kung gaano ako napanatag sa narinig ko. Ang pagkatuto na tanging 4 na patron lamang, ang tama ang hula, sa pangalan ng mga pagkain ay nagpatibay palalo ng araw na iyon. Nangangahulugan ito na hindi lamang naakit ng kanilang konsepto ang mas maraming bisita, ngunit nagsisimula na ring kumita ang restaurant. Subalit, hindi tayo dapat kampante. Kailangan nating patuloy na magpakilala ng mga bagong ideya. Habang nasa imbakan ako, naisip ko ang isang bagong anggulo. Paano kung mag-apply tayo ng katulad na konsepto sa mga juice? Maaaring subukang kilalanin ng mga patron ang mga lasa sa pamamagitan ng pagtikim. Kung tama ang hula nila, maaari silang uminom hanggat gusto nila. Patuloy na nadadala sa mataas na enerhiya ng araw, masiglang tinanggap ni Evelyn ang mungkahi. Perpekto! Napansin ko na lalo na ang mga mas bata ang naaakit ng mga hamon. Kinabukasan, isang bagong karatula ang kapansin-pansing nakadisplay sa kalye. Subukan ang mystery juice at hulaan ang lasa. Kung tama ang hula, libreng-libre na ang inumin. Mataas ang kanilang pag-asa at habang ang iskema ay nakahikayat ng ilan, ang pagtaas sa bilang ng mga kliyente ay hindi kasing tindi nung nakaraang araw. Tuloy ang araw sa karaniwang bilis. Bawat bisita ay nagdala ng isang sense of curiosity, ngunit humina ang dami ng tao habang lumilipas ang hapon na walang makabuluhang pagtaas sa negosyo. Sa pagtatapos ng araw, nagkita sina Evelyn at Simon sa imbakan. Ang mukha ni Evelyn ay may bakas ng pag-aalala. Simon, matalino ang ideya sa juice, ngunit hindi ito nakahikayat ng bilang na kailangan natin. Kailangan nating mag-isip ng mas nakakahikayat, isang bagay na talagang magpapatingkad sa atin mula sa kompetisyon. Isang tunay na pang-akit, inamin niya. Ang kanyang tono ay may halong pagmamadali, sumasalamin sa presyur na nararamdaman nilang pareho na muling pasiglahin ang kanilang negosyo. Simon, na nakaramdam ng pag-aalangan ni Evelyn, ay nag-isip ng malalim, naghahanap ng pagtuklas. Pagkatapos ay naalala niya ang isang detalye na ibinahagi ni Evelyn tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang pagmamahal sa musika. Evelyn, nabanggit mo na gusto mo ang musika, di ba? Tumutugtog ka ba ng mga instrumento o nakapagtanghal ka na ba sa harap ng madla? Tanong niya. Nabigla si Evelyn sa biglaang pagbabago ng kanilang pag-uusap. Sandaling nagatubili. Oo, gusto ko ang musika at marunong ako tumugtog ng gitara, ngunit hindi pa ako nagtatanghal sa publiko. Kumakanta lang ako para sa sarili ko at sa aking ama, pag-amin niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. May bahid ng pagdududa sa kanyang tono na halo ng takot na nagpapag-alinlangan sa kanyang intensyon. Ang tugon ni Simon ay isang ngiti. Ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig ng kanyang ideya na agad na napagtanto ni Evelyn na nagpapaurong sa kanya. Hindi mo iminumungkahi na magtanghal ako, di ba?
Simon, hindi ako sigurado kung kaya ko. Magandang ideya ito, pero paano kung masyado akong kabahan at hindi makakanta? Nakita ni Simon ang pag-atubili ni Evelyn at ang takot sa kanyang mga mata. Ang pag-asam ng isang pagtatanghal sa publiko ay maliwanag na nakakatakot sa kanya. Ngunit handa si Simon na gawing madali ang ideya para sa kanya. Paano kung magsimula ka sa pagkanta lang para sa akin at kay Jennifer? Isipin mo ito bilang isang ensayo. Kung makakanta ka para sa amin, kaya mo ring kumanta nang may kumpiyansa sa harap ng mga tao sa restaurant. Iminungkahi niya, ang kanyang boses ay malumanay at nakapagpapalakas ng loob. Nanatiling may pagdududa si Evelyn. Ang ideya ng pagkanta kahit sa harap ng isang maliit at pamilyar na madla ay sumusubok sa kanyang pinakamalalim na mga insecurities. Pero paano kung wala sa tono? Hindi ako professional, Simon. Amateur lang ako. Wala akong formal na pagsasanay para kumanta sa antas na iyon. Pagbabahagi niya, ang kanyang boses ay tadtad ng takot at isang pagnanais na ipahayag ang kanyang hilig. Ngunit hindi sumuko si Simon. Evelyn, naniniwala kami sa iyo at anuman ang mangyari, susuportahan ka namin. Ito ang iyong pagkakataon na ibahagi ang iyong talento kahit na sa amin muna ngayon. Si Jennifer na laging sumusuporta ay masigasig na sumali. Gusto kong marinig kang kumanta, Evelyn. Pakiusap, pustahan tayo na kumakanta ka parang prinsesa mula sa mga pelikula. Ang taus-pusong pakiusap ni Jennifer, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ay ang tulak na kailangan ni Evelyn. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, siya ay pumayag. Sige, susubukan ko. Pero walang pangako. Makakakanta ako para sa inyong dalawa, pero hindi ibig sabihin na magtatanghal ako para sa lahat sa restaurant. Nang gabing iyon, ang bodega ay naging isang hindi formal na entablado. Nakaupo sa mga kahon habang tumutugtog si Simon ng gitara, nagsimulang kumanta si Evelyn. Ang kanyang boses, matamis at melodiya ay pumuno sa silid. Ipinapakita ang isang talento na hindi lubos na inaasahan ni Simon. Habang nakikinig siya, isang bagong hilig ang sumiklab sa kanya. Ang saya ng pagmasdan si Evelyn na nagtatanghal. Ang sandaling ito ay malalim na tumama sa kanyang puso, isang bago at matinding emosyon na lubos siyang nabighani. Para kay Evelyn na abala sa musika at sa pagtugtog ni Simon, ang karanasan ay nagbukas ng mata. Ang pagmasdan, ang bihasang mga daliri ni Simon na humahaplos sa mga kwerdas ay nakakabighani. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang damdamin para sa musika at pagkanta ay nauugnay sa kanyang umuusbong na damdamin para kay Simon. Ang epipanyang ito ay nagdulot ng isang ipo-ipo ng emosyon, ang isang halo ng kagalakan sa pagtuklas at kaba tungkol sa mga implikasyon nito. Habang ang huling tala ay umalinggaw-ngaw at ang huling liriko ay kinanta, ang mukha ni Evelyn ay nagningning sa kasabikan. Ang dati-rati nakakatakot na pag-asam ng pagtatanghal ay naging isang nakakapanabik na pagkakataon. Maraming salamat sa lahat ng ito. Ngayon alam ko na kaya ko ito at handa akong ibigay ang aking pinakamahusay. Halina't ipakilala ang musika sa restaurant. Deklara niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na kumpiyansa. Habang pinagmamasdan ni Ricardo ang masiglang tagpo sa kanyang harapan, damang-dama ang kanyang mga emosyon. Ang restaurant na dati nanganganib ng magsara, ngayon ay umaapaw sa sigla at enerhiya. Ang malakas ngunit marupok na boses ni Evelyn ay pumupuno sa hangin. Hinahabi ang komunidad na nagtipon dahil sa bagong akit ng musika. Ang pagbabago ay higit pa sa isang estratehiyang pangnegosyo. Ito ay isang muling pagkabuhay ng kaluluwa ng restaurant. Tumugon si Simon sa taos-pusong pasasalamat ni Ricardo sa pamamagitan ng isang mapagpakumbabang tango. Ang kanyang mga matay sumasalamin sa malalim na kasiyahan sa kanilang nagawang trabaho. Lahat ito
ay salamat sa team at lalo na sa hindi ka panipaniwalang talento ni Evelyn. Sabi niya, itinuturo ang improvisadong entablado kung saan patuloy na nakakabighani si Evelyn sa madla. Ang kanyang ideya na pagsamahin ng musika at kainan ay bumago sa lugar na ito. Ang restaurant ay umugong sa bagong sigla. Ang mga parokyano ay masiglang nag-uusap sa pagitan ng mga awitin. Pinag-uusapan ang mga kanta at nagtatamasa sa hamon na hulaan ang mga pangalan ng mga kanta para manalo ng mga dessert. Ang simpleng laro ay naging tampok ng gabi, lumilikha ng masayang interaksyon na higit pang nakakaingganyo sa mga customer kaysa sa tipikal na karanasan sa kainan. Samantala si maliit na Jennifer, palaging masiglang tumutulong, ay patuloy na maliksi sa pag-navigate sa masikip na restaurant. Ang kanyang presensya ay nagdaragdag ng kaakit-akit na pampamilyang ugnayan na hinahangaan ng mga parokyano. Ang kanyang matalas na mga obserbasyon at mga komento tungkol sa kaligayahan ng kanyang ama ay hindi lamang nakakatuwa, kundi nagpapahiwatig din ng mas malalim na personal na koneksyon na pinalalakas sa loob ng mga pader ng restaurant. Habang tumatagal ang gabi, sandaling tumigil si Ricardo para talagang tingnan ang paligid. Bawat sulok ng lugar na kanyang itinayo mula sa simula ay buhay na buhay sa tawanan, usapan at melodic na saliw ng pagkanta ni Evelyn. Damang-dama ang diwa ng komunidad at alam ni Ricardo na hindi na lamang basta lugar kainan ng restaurant. Ito ay naging isang sentro ng komunidad, isang lugar ng pagtitipon at kagalakan. Patuloy na lumago ang tagumpay sa mga sumunod na linggo. Araw-araw ay may dumarating na mas maraming tao na sabik na maranasan ang natatanging pagsasama ng lasa at musika. Ang restaurant ay hindi lamang nakaiwas sa pagsasara kundi ito ay umunlad, lumilikha ng usap-usapan sa kapitbahayan at sa mga mahilig sa lokal na pagkain at musika. Sa pagmumuni-muni, sa paglalakbay, nakadama si Ricardo ng malalim na ginhawa at kagalakan. Ang takot sa pagkabigo ay napalitan ng tagumpay ng pagbawi at muling pagbabago. Ang boses ng kanyang anak na dati kumakanta mag-isa, ngayon ay nagdudulot ng kagalakan sa marami. Naging tibok ng puso ng isang lugar na puno ng init at pagtanggap. Thank you, Simon. Ulit-ulit ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi mo lamang nailigtas ang aming restaurant, ngunit nagdala ka rin sa amin ng bagong pananaw. Higit pa ito sa aking inaasahan. Si Simon, na nakadama ng malalim na koneksyon sa pamilya at sa restaurant, alam na ito pa lamang ang simula. Magkasama, sila ay lumikha ng isang espesyal na bagay, isang bagay na patuloy na lalago at magsisilbing patotoo sa pagkamalikhain, komunidad at sa kapangyarihan ng musika at pamilya. Sa kabila ng matinding emosyon, mabilis na naibalik ni Ricardo ang kanyang katinuan. Mukhang wala tayong oras para mag-usap o magluha. Marami pang trabaho ang naghihintay. Tara na, aniya na nagpakita ng bagong sigla sa kanyang papel sa restaurant. Sa pagtatrabaho kasama si Simon, ang kanilang kooperasyon ay walang putol, na parang sila ay magkatuwang na nagtulungan sa loob ng maraming taon. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpahiwatig ng muling pagkabuhay ng restaurant, kundi pati na rin ng pagbuo ng isang bagong uri ng pamilya na pinagbuklod hindi ng dugo kundi ng magkakaparehong hangarin, magkasamang pagsisikap at lalo na ng musika. Naging isang abalang sentro ng kagalakan ang restaurant ni Ricardo. Pinatunayan na ang pag-asa at inobasyon ay makalilikha ng mga bagong daan kahit sa pinakamadilim na panahon, nagbubuhos ng buhay at sigla sa mga malungkot na araw. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, humupa ang restaurant sa isang mapayapang gabi. Sa panahong ito ng katahimikan, isinama ni Ricardo si Simon sa isang pribadong pag-uusap sa bodega.
Habang si Evelyn at Jennifer ay nagpapahinga sa kusina, tinatamasa ang ilang natirang dessert. Puno ng taos-pusong pagpapahalaga. Hindi nag-atubiling ipahayag ni Ricardo ang kanyang pasasalamat kay Simon. Hindi ko maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa akin at sa aking anak. Hindi lang siya ang kuminang ngayong gabi, kundi pati na rin ikaw, kaibigan ko. Si Simon, na laging mapagpakumbaba, ay kinilala ang papuri. Ito ay pagsisikap ng grupo, pinapatakbo ng pagkamalikhain at suporta ng lahat. Lalo na ni Evelyn. Hindi ko ito nagawa mag-isa, Ginoong Ricardo. Imposible ito kung wala siya. Nang marinig ni Ricardo na ibinibigay ni Simon ang kredito kay Evelyn, hindi niya mapigilang ngumiti. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi maikakaila ang iyong kahusayan ngayong gabi. Hinawakan mo ang mga parokyano na parabang ilang dekada ka na sa industriya ng serbisyo at lubos silang nasiyahan. Ngayong gabi, ipinakita mo ang iyong pambihirang talento bilang isang tagapagsilbi at chef. Pagkatapos, naging mas seryoso at diretso ang tono ni Ricardo. Umaasa rin ako na magiging kasing galing mong manugang tulad ng iyong pagiging miyembro ng team. O akala mo ba hindi ko napansin ang mga sulyap sa pagitan mo at niya? Tinukoy niya na lubos na ikinagulat ni Simon. Ang pag-asang magkaroon ng mas malalim na koneksyon kay Evelyn, gaya ng iminungkahi ni Ricardo, ay nagpapula ng husto kay Simon. Ang pagkatanto na sapat na halata ang kanyang pagmamahal kay Evelyn para magkomento si Ricardo ay nag-iwan sa kanya ng pagkataranta, isang halo ng kasiyahan at hiya ang nag-uumapaw sa kanya. Nawalan ako ng masasabi, nasabi ni Simon, na tumatawang may pagkailang. Pagkatapos ng araw na iyon na puno ng pagbabago, ang buhay ng bawat isa ay lumiko sa hindi inaasahang landas. Napatunayan ang matalas na pananaw ni Ricardo tungkol sa namumuong relasyon ni Simon at Evelyn nang mag-propose si Simon kay Evelyn hindi nagtagal matapos itong banggitin ni Ricardo. Masayang tinanggap ni Evelyn ang alok na hindi ikinagulat ni Jennifer o Ricardo. Ipinagdiwang ang kanilang kasal, 2 buwan lang ang lumipas. Opisyal na sumali si Simon sa koponan ng restauran, nakipagtulungan kay Evelyn hindi lamang para panatilihin kundi para paghusayin pa ang establishmento habang sabay silang nangangarap ng mas malalaking pangarap. Ang kanilang magkasamang pagsisikap na itinatag sa mutual na respeto at ibinahaging pagmamahal sa kanilang trabaho ay nagbigay daan para sila makalikom ng sapat na pondo upang makabili ng bahay. Samantala, si Jennifer na laging masayahin at naroon sa restoran at sa buhay ni Simon at Evelyn ay nalaman niyang magiging ate na siya. Ang balitang ito ay nagbigay ng malalim na kagalakan sa kanilang buhay at nagdagdag ng bagong layer sa kanilang kwento ng katatagan at pagkakaisa na nagpahiwatig ng simula ng isang maasahan at mapagmahal na bagong henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang restauran ay hindi lamang nagpatuloy na maging minamahal na sentro ng komunidad, kundi lumago rin bilang isang matagumpay na franchise sa buong lungsod. Ang malikhaing mga ideya ni Simon, walang tigil na pagsisikap ni Ricardo at matatag na suporta ni Evelyn ay nagbago sa establishmento bilang simbolo ng pagpupunyagi, inobasyon at tagumpay. Ang katatagan ng pamilya ay nagsilbing patunay sa kapangyarihan ng pagtutulungan, pagmamahal at paghahabol sa mga pangarap. Ang mga araw ng kahirapan at kawalan ng katiyakan ay napalitan ng panahon ng kasaganaan at kaligayahan na ang bawat bagong hamon ay hindi nakikita bilang hadlang, kundi bilang pagkakataon upang lumago at patatagin ang kanilang mga ugnayan. Ang kanilang pamana na kinikilala sa pamamagitan ng musikang nakakapukaw, pagkaing hindi malilimutan at malalim na pagmamahal ng pamilya
ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng nakakasalamuhan nila. Isang patotoo na ang mga pangarap ay maaaring magkatotoo sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga nakakabighaning naratibo halos araw-araw. Huwag palampasin ang susunod na kahangahangang kwento na aming ihahandog. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pakikilahok. Hanggang sa muli.